Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa ating module on Anthropology and Hamartiology dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Modular Studies. Magandang gabi po. Naririnig niyo po ba ako? Good evening po. Good evening po. Good evening po. Okay, good evening. Good Good evening. evening po, good evening po. Good evening po. Good evening po. Good evening din po sa mga nanonood ngayon sa Facebook at naway makahabol po yung iba. And as usual, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating pag-aaral ngayong gabi dahil hindi po tayo nagtitiwala sa ating sarili. And we pray na sa pamamagitan ng ministeryo natin dito sa Columna Veritatis ay ma-spread ang thorough biblical reformation sa ating bansa. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Let us pray. Salamat po aming Diyos sa aming pag-aaral ngayong gabi dito sa Columna Veritatis. Pag-aralan namin ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Hindi ito mere academic exercise. This is a very important topic and this is a very serious matter na kailangan po naming pagbulay-bulayan o aming Panginoon. At naway tulungan ninyo ang bawat isa sa amin, buksan ninyo ang aming puso at isipan at maging sa mga nandito sa Zoom at sa mga sumusubaybay sa Facebook. At tulungan nyo rin ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong ebanghelyo. Let everything be done for the glory of your name alone. At naway kayo po ang maluwalhati sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, good evening po, and this is lesson 4 ng ating pag-aaral sa module po natin on anthropology, which is doctrine of man, and hamartiology, doctrine of sin. Let me just share with you the presentation that we have prepared. And I hope na nandyan na po sa end po natin, mga kapatid. And tonight, we will be tackling on the ruin of man, imputed guilt, and pervasive corruption. Magandang gabi po sa kay Brother Lowy na nag-watch po ngayon sa Facebook at saka si Brother Bob Hagisan na nanonood po ngayon sa Facebook. Okay, so as we come together sa ating pag-aaral po ngayong gabi, hindi po tayo pumapasok lamang sa tinatawag na mere academic exercise, gaya ng sinama po natin kanina sa panalangin. Hindi po tayo nandirito in order to play with intellectual toys or mag-engage tayo sa isang malamig, speculative philosophy. No, we are here standing in the clinic of the Holy Spirit. At ini-examine po natin ang diagnostic report ng kaluluwa ng tao. There is no understanding the glory of the gospel. Di po natin maunawaan ang kaluwalhatian ng ebanghelyo until maunawaan natin ang lalim ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ang modern world, ano ba ang gusto ng modern world with all of its superficiality? Gusto po talaga ng mundo ang cheap gospel. Gusto po ng mundo ang superficial remedy. Yun po ang gusto po ng mundo. At sumasakay po ang church. Baga, have you heard of the seeker-sensitive sentiment ng mga churches? That's what the world wants. But we are not a church. Kung ibibigay natin ang gusto ng mundo, if we want to become the church according to the heart of Christ, we have to present the gospel as it is. Kung ano yung dapat marinig po ng mga tao. Ang diagnostic po ng mundo sa kalagayan ng tao ngayon is kulang lamang sa edukasyon or kulang lamang sa ideal environment or maaring psychological maladjustment. Pero ang ating confession, at hango po ito sa salita ng Diyos, it cuts straight to the bone. Ang sabi po ng ating confession of faith, the Sumarium Fidei Christianae Filipinas, ang sabi po is that our problem is legal. Once again,
Ang problem po ng tao sa harapan ng Diyos is legal, ang ating problem ay organic, at ang ating problem ay total sa harapan po ng Panginoon. Ito po ang problema na kinakaharap po ng lahat ng mga tao. Pakinggan po natin ang language ng ating Confession of Faith. Sabi po dito sa chapter 6, paragraph 2. Because of this sin, yung pagkahulog po ng ating unang mga magulang sa kasalanan, si Adam at saka si Eve, our first parents lost their original righteousness and communion with God. We also fell with them, which brought death to everyone. We all became spiritually dead and completely corrupted in every part of our mind, body, and soul. Isa-isahin po natin ito sa pagpapaliwanag mamaya. And then paragraph 3 of chapter 6, ang sabi po dito, due to God's plan, Adam and Eve were the origin of humanity and acted on behalf of all people. As a result, the guilt of their sin and the corrupted nature were passed down to all of their descendants. Everyone conceived from that point forward is born into sin, is naturally subject to God's wrath, serves sin, and is subject to death and all other forms of suffering, spiritual, worldly, and eternal, unless Jesus Christ sets them free. Yun po ang language ng ating Confession of Faith. Meron pong 5 bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. Una, the architecture of federalism. Immediate versus mediate imputation. Federalism means representative, legal representative. And then pangalawang punto, the exegetical pivot. Aralin po natin ang 3 grammatical na susi sa Romans chapter 5 verse 12 hanggang sa 19. And then we will also look into the forensic witness of infant mortality. Dito po natin maunawaan ang Sumarium Credo Baptist dialectic. Papaliwanag po natin ito mamaya. And then, pang-apat is the anatomy of pervasive depravity. I-compare po natin ang pagkakaiba ng total depravity versus utter depravity, which is a misrepresentation of the Reformed doctrine of total depravity. There is a difference between total depravity and utter depravity. Okay, tatalakayin din po natin ang doctrine of divine restraint. Kasabay po niyan. And then panglima at panghuli, panglima, the mortuary of the soul, real deadness versus neo-Pelagian sickbed. Titingnan natin yan mamaya. And then we will also have soteriological application and homiletical bridge. Ito po ang outline ng ating pag-aaral ngayong gabi. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral ng kaniyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The architecture of federalism or representative nature federalism. Immediate versus mediate imputation. Kailan po inimpute ng Diyos ang kasalanan sa atin? Was it immediately after nahulog si Adam sa kasalanan at yung kanyang guilt ay naging guilt din natin? Ang pagkakasala ni Adam ay nagiging pagkakasala din natin, or mediate imputation? So, alamin po natin ang pagkakaiba. Well, bilang mga scholars po ng Reformation, kailangan po nating maunawaan that the human race, hindi po tayo tumatayo sa harapan ng Diyos bilang isang koleksyon ng isolated, atomistic individuals. No. Hindi po tayo nakatayo sa harapan ng Diyos na isolated, hindi konektado sa isa't isa. In the economy of God, meron lamang 2 representative men. Meron pong 2 representante. The first Adam and the second Adam, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung atin pong i-analyze ang pag-transmit ng kasalanan ni Adam sa atin, kailangan po nating maunawaan ang razor sharp line between legal or forensic or federal
na kalagayan natin sa harapan ng Diyos, and physical and organic. Okay? So, federal, forensic, physical, or organic. Ano ba talaga ang nangyari nung si Adam ay nahulog sa kasalanan? Ano ang nangyari? Immediately, ang kasalanan ni Adam ay naipasa sa kanyang posterity, sa kanyang salinlahi. Kasi si Adam po ang representative. Siya ang federal head. Immediately, ang kanyang guilt ay naging guilt po natin. We have become guilty in Adam. And that applies sa lahat po ng mga ipinanganak dito sa mundo, kahit mga sanggol. So, meron pong tinatawag na direct legal reckoning. Ang pagkakasala ni Adam ay ibinilang na kasalanan po nating lahat. Ang guilt ni Adam ay ibinilang na guilt po nating lahat. Direct legal reckoning. Kaya nga, kahit ang isang sanggol ay nasa sinapupunan pa ng kanyang nanay, guilty na po ang sanggol na yan. Guilty na po. Dahil sa pagkakasala ni Adam na naipasa po sa kanya. So, there is really guilt credited at conception. And then, hindi lang po federal or forensic ang katangian ng pagpasa ng kasalanan ni Adam sa atin. Meron ding tinatawag na pervasive corruption. Ang broken nature ni Adam, 'di ba? Naging mortal na siya. Pumasok na po ang corruption sa kaniyang katawan, kalooban, and damdamin. Naging corrupt na. Na-inherit din po natin ang broken nature. So that is pervasive corruption, physical and organic imputation. And then lahat po ng ating faculties, lahat ng bahagi ng ating pagkatao ay na-poisoned, na-corrupted. So this is the federal headship condemnation of all men by virtue of the failure of the rebellion of our federal head na si Adam. Yan po talaga ang mechanism of our ruin. Pero pansinin din po natin ang heresy doon po sa Academy of Saumur. Nagtuturo po sila ng midget imputation. Midget. Itong heresy na ito, noong 17th century ay ginawang popular ni Joshua Placeus. Latin ang pangalan. And gusto po na palambutin ni Joshua Placeus ang hustisya ng Diyos. Kaya nga isinulong po niya ang midget imputation. At sa midget imputation, ang guilt daw ni Adam, hindi natin namana ang guilt ni Adam. Ang namana lang daw natin yung na-poisoned na pagkatao. Kumbaga yung sinful nature ang namana natin. Pero yung guilt ni Adam, wala tayong kinalaman doon. Hindi yun na-impute daw sa atin. Noong nagkasala na tayo dahil namana natin ang pagiging makasalanan ni Adam, 'di ba? Na-corrupted na ang nature ni Adam dahil siya po ay nagkasala. Namana natin ang corruption. Noong tayo ay nakagawa na ng actual na kasalanan, saka pa tayo naging guilty. 'Yon ang katuruan ni Joshua Placeus. 'Yun po ang heresy po niya. Naging guilty tayo noong actual tayong nahulog sa kasalanan. Wala tayong kinalaman sa guilt ni Adam. Ang kasalanan ni Adam, sa kanya lang yun. Pero dahil namana po natin ang corruption ni Adam, ang corrupt nature, at tayo ay actual na nagkasala, kaya tayo ay naging guilty. So, sa midget imputation, ang actual sin, equivalent yan sa guilt. In other words, yung mga sanggol na ipinanganak, dahil hindi pa sila nakagawa ng actual na kasalanan, hindi pa sila nakapagsinungaling, pero meron silang corrupt nature, hihintayin muna natin na sila ay makagawa ng actual na kasalanan bago natin ituring na guilty ang sanggol. Iyon ang katuruan ng midget imputation, mga kapatid. In other words, guilt is mediated through our personal corruption. Ang dahilan kung bakit tayo ay naging guilty
at mananagot sa Panginoon, hindi dahil sa kasalanan ni Adam, wala daw tayong kinalaman noon, kundi dahil sa ating actual na kasalanan. Na nakita ba ninyo ang danger nitong heresy na yan? Nakita po natin yung danger. Saka lang tayo naging guilty nung actual tayo na nagkasala. You are not guilty because Adam sinned. You are guilty because you inherit his sickness. At dahil na-inherit mo yung kanyang corruption at ikaw ay actual na nagkasala, kaya ka naging guilty. Nakita po natin na dangerous ito. Sana po ay kahit hindi niyo pa natanggap yung paliwanag, sana inaramdaman ninyo na off yan ah. Hindi yan totoo. Sana yan ang pakiramdam ninyo na hindi yan totoo. Saka pa lang tayo naging guilty. Nung tayo ay actual na nahulog na sa kasalanan. So, that makes all of the infants as angels. Parang angels pa sila. Kaya nga, na-recover po ito ng mga reformers. Hindi lang ng mga reformers. Kahit ni Augustine. Sila yung nakikipagtunggali kay kay Pelagius at the time. So, against this more compromise, the Reformed world asserted what we call immediate imputation. Ano bang ibig sabihin ng immediate imputation? The moment na si Adam ay nagkasala, ang kaniyang pagkakasala, ang kaniyang guilt, na ipasa sa atin directly, legally, and immediately. Ibinilang na pagkakasala natin, ibinilang na kasalanan natin. Hindi lang si Adam ang nagkasala, hindi lang siya ang may sala, kundi lahat po ng kaniyang salinlahi. Quite apart from and prior to their personal corruption. Kahit hindi pa sila actual na nakagawa talaga ng kasalanan, katulad ng mga sanggol, pero guilty na po ang lahat ng mga tao. Dahil ang kasalanan ni Adam, ang guilt ni Adam, ang pagkakasala ni Adam, na ipasa po sa atin legally, directly, and immediately. At ano po ang rason? Ang rason po was that Adam was our federal head. Hindi po nag-act si Adam as an isolated individual, but he acted as a representative proxy. Kaya nga ang ating subjective, ang ating personal corruption, yung ating pagiging makasalanan, hindi yan ang dahilan ng ating guilt in the sight of God. Our guilt in the sight of God is itong corruption natin actually, yung 'di ba, corrupt na ang ating mind, soul, and affection, mind, will, and affection. Itong corruption po natin, penal consequence po ito ng ating guilt. Nauna po ang guilt. We are born corrupted because we are already legally condemned. Pakinggan po natin si John Owen. Adam was a public person, a federal head. What he did not only for himself. Okay, ulitin natin ha. What he did not only for himself, but for all that were in him by virtue of that covenant. Kasi nga si John Owen naniniwala sa covenant of works. If we deny that we were legally condemned in Adam before we commit actual sin, we must deny that we are legally justified in Christ before we perform actual righteousness. So yun ang paliwanag ni John Owen. Hindi tayo naging guilty as a result ng ating actual na pagkakasala. Naging guilty tayo dahil ang pagkakasala ni Adam, legal po na naipasa po sa atin. So ang ating corruption, penal consequence lang yan ng ating guilt, ng ating pagkakasala. Bakit delikado ang immediate imputation? Bakit delikado? At bakit kailangan po nating isulong ang immediate imputation? Ano ba ang consequence kung hindi tayo naniniwala sa immediate imputation? Ano ang consequence kung maniniwala tayo na saka lang tayo naging guilty nung actual na tayong nagkasala? Anong consequence? Well, ang pinaka-architecture ng gospel ay mabura.
mabubura po ang pinaka-architecture ng gospel. Ang tanong kasi dito, papaano ba talaga tayo naligtas? Naligtas po tayo by the immediate imputation of the righteousness of the second Adam, Jesus Christ. Ang righteousness ni Jesus, immediately na-imputed po sa lahat ng mananampalataya. Hindi naman naghintay ang Panginoon na actual tayong makagawa ng mabuti. Saka pa lang tayo itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. No. Itinuring tayong matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kabutihan ni Kristo, katuwiran ni Kristo na legal na naipasa sa lahat ng mga mananampalataya. Immediate yun na pinasa kaagad legally ang katuwiran ni Kristo, immediately na impute po sa atin. We are saved by the immediate imputation of the righteousness of the second Adam, Jesus Christ. So, parallel kasi ito mga kapatid eh. Kung ang ating kasalanan sa kapalang na-impute sa atin, kung ang ating guilt ay sa kapalang na-impute sa atin sa pamamagitan ng ating actual na kasalanan, dahil nagkaroon tayo ng corrupt nature, then, by parallel, if we use the same parallelism, ang katuwiran pala ni Kristo sa kalang na-impute sa atin sa ating unang paggawa ng mabuti. What is that? That is justification by works. Saka pa lang tayo itinuring na matuwid sa aktual nating paggawa ng katuwiran. Di ba? Sana nakuha po ninyo yung parallel. Kung saka pa lang tayo itinuring na guilty, makasalanan sa aktual natin ng pagkakasala, saka wala tayong kinalaman sa guilt ni Adam, sa kanya lang yun, naging guilty tayo nung actual na tayo nagkasala, ganon din ang reasoning natin kay Christ. Na ang katuwiran ni Kristo sa kanya lang yun. Hindi yun na ipasa sa atin. Saka pa lang tayo naging matuwid nung actual na tayong nakagawa ng katuwiran. So that would be justification by works. Kaya nga delikado po. Just as Christ's righteousness is legally credited to us immediately sa pamamagitan ng pananampalataya, ang guilt din ni Adam legally ibinilang na guilt din natin immediately at conception. So now ay nakuha po ninyo yung parallel. At meron pong scriptural foundation niyan. Mahaba. Romans chapter 5 verse 12 hanggang sa 21. Ito po yung sinabi ng verse 12. Oh. Meron lang po tayong kaunting Greek grammar ngayong gabi, mga kapatid. Verse 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Now take note of the Greek word ho pantes himarton. O, binabasa ko po yung Greek language dyan. Yan po talaga ang pagbasa niyan. Ho pantes himarton. Sa mga nag-aaral ng Greek, makaka-relate kayo sa aking pagbasa ng Greek. Ang ginamit po ni Apostle Paul na verb tense nitong himarton, all sinned, simple aorist tense or aorist active indicative. Ibig sabihin nito, it points to a singular past event. Isang event lang ito. Isang event. Anong event yun? Yung pagkahulog ni Adam sa kasalanan. So, nung sinabing all sinned, hindi ibig sabihin na ang Greek grammar, hindi yung all keeps on sinning or all keep on sinning or all was in the habit of sinning. No, no, no. Ang kamatayan ay nakapasok sa sanlibutan. Naging guilty ang lahat because all sinned. Aorist active indicative. So it points to a singular past event. Kailan po nagkasala ang lahat? We all sinned in Adam when he stood as our representative in the garden. We all sinned in Adam. Again, hindi po ginamit ni Pablo yung present tense na because all are continuously sinning. Kung yun ang dahilan ng ating guilt, hindi yan ang ginamit na tense ni Apostle Paul. Hindi rin niya ginamit yung imperfect tense na nagsasabing because all were habitually sinning.
Hindi. Ang ginamit talaga is aorist Greek verb. All sinned. Ang lahat ay nagkasala. Kailan po yun? Lahat ay nagkasala kay Adam. Pangalawang Greek exegesis na dapat po nating tandaan, itong F-ho. F-ho. Paano ba yan i-translate sa English? Therefore, just as sin came into the world through one man, F-ho, and death through sin. And so death spread to all men because all sinned. Now, sa loob ng maraming siglo, ang mga classical commentators na sumusunod sa interpretation ni Augustine ay pinagtatalunan nila whether yung F-ho should be translated in whom, referring back to Adam, or another option is because. So, therefore, just as sin came into the world through one man, F-ho, or in whom, or in Adam, in the one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Or, itong F-ho ay ita-translate ba natin ito as because? Because. So, samantalang ang mga modern linguistics ay nagpapakita, malakas yung kanilang argument that yung F-ho daw is just an idiom meaning because or on the basis of which. Whether in whom or because, alin man sa dalawang meaning, hindi pa rin nababago yung theological weight. Nananatili pa rin pareho. The phrase means because all sinned federally in Adam. Kailan nagkasala ang tao? Isang beses lang. Isang beses. Yung guilt, of course, araw-araw tayo nagkakasala. Pero yung guilt natin, yung one-time action, na yun talaga yung dahilan kung bakit ang lahat ng tao dito sa mundo ay guilty. Guilty because of that aorist active indicative sin ni Adam na ibinilang immediately sa atin. At pinatunayan ito ni Pablo kaagad sa verse 13 and 14. Kasi kung wala tayong kinalaman sa guilt ni Adam, saka pa lang tayo nagkasala nung actual tayong nakagawa ng kasalanan, bakit nangamatay pa rin ang mga tao from Adam to Moses? Diba, hindi naman katulad yung kanilang pagkakasala sa kasalanan ni Adam. Yun ang sinasabi po dito, verse 13 and 14. For sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not accounted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses. Kahit wala pang law, kahit wala pang law, meaning to say, hindi pa conscious ang mga tao sa pagkakasala. Dahil wala pang law. Pero bakit? At saka kung walang law, walang kasalanan, walang awareness that there is sin. Pero bakit merong kamatayan? Kasi kung walang kasalanan, walang kamatayan. For sin indeed was in the world because the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one to come. So pinapatunayan po talaga ni Pablo na immediate talaga ang consequence. Immediate po ang imputation by pointing out that from Adam to Moses, ang kasalanan, ang kamatayan ay naghahari pa rin. Before the formal giving of the Mosaic law, nangamatay pa rin ang mga tao. Law demands a penalty, and if there was no specific law being broken by individuals, bakit sila namatay pa rin? Naway nakita ninyo yan, mga kapatid, mga kaibigan. They died because of the violation of the original federal creation mandate by their federal head. So from Adam to Moses, before the formal giving of the Mosaic law, men still died. Law demands a penalty, and if there was no specific law being broken by individuals, why did they die? Ang sagot, they died because of the violation of the original federal creation mandate by their federal head. So again, how do we prove this textually? Because verse 13 and 14
explicit talaga na sinabi po ni Apostle Paul na ang kamatayan ay naghahari kahit sa mga tao na hindi naman nagkasala gaya ng pagkakasala ni Adam. So kung ang himarton, kung ang ibig pang sabihin ng himarton is personal actual sins, kinukontradict na ni Pablo ang kaniyang sarili sa verse 12. Okay? I-compare po natin ang dalawang Adam. Verse 18. Compare po natin mga kapatid. Verse 18. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Kinumpare. Yung isang pagkakasala, isa, hindi marami, isa lang. Isang pagkakasala ng isang tao, na-condemn ang lahat. Isang pagkakasala, hindi po marami. So immediate imputation talaga mga kapatid. And then isang pagsunod. Yung pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, nagbunga po ito ng justification sa lahat ng mga nakay Kristo. So sana nakuha po natin ang parallel. Verse 19, dito talaga yung grammar pumapasok kasi yung highlighted na yan na made sinners. For as by one man's disobedience, the many were made sinners. So by one man's obedience, the many were made righteous. Yung Greek word na made sinners and made righteous is katestatheisan. Katestatheisan. Ang root word nito is katistemi. Yun po ang the fall of man harmed every aspect of human life. Tama. It distorted the institution of marriage with polygamy, adultery, divorce, and a host of other ills. Yan ang sabi po ni Greg Nichols. Okay, salamat po, Pastor Randy. So, itong were made sinners. Sana nakita ninyo yung highlighted dyan, no? Were made sinners and were made righteous. Galing po ito sa Greek word na katistatheisan. At ang Greek root word nito is katistemi. Yung were made sinners, legal term po yan, mga kapatid, legal term. In classical and New Testament Greek, this is a forensic or administrative term. Ang ibig pong sabihin nito is to be appointed, to be constituted, or to be legally designated as sinners. So, kung basahin po natin ang verse 19, for as by one man's disobedience, the many were legally appointed or legally designated as sinners. So meaning to say, legal po, forensic talaga ang pinag-uusapan natin dito. Yes, nagiging corrupt din ang ating nature. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero unang-una, legal talaga ang imputation. Ang condemnation, legally. And then itong pangalawa, so by one man's obedience, the many will be made righteous. Pareho pa rin ang ginamit na term, katistatheisan. Na ang ibig pong sabihin ay to be appointed, to be constituted, or to be legally designated righteous. Because of the obedience of Jesus Christ, the many will be legally constituted righteous. So hindi tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil actual tayong naging banal na may halo na sa ating ulo. Actual tayong naging sanctified or banal, infused righteousness gaya ng tinuturo ng Roman Catholic. No. Inappoint tayo as matuwid, dinesignate tayo as matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. The many were legally designated righteous. So legal ang ating standing sa harapan ng Panginoon. Kahit in actual ay nag-struggle pa tayo sa remaining sin, mga kapatid, may remaining sin pa rin na nag-struggle pa rin tayo sa ating kasalanan araw-araw, pero hindi yan ang batayan ng ating justification. Ang batayan po ng ating justification is the obedience of one man na ating tinanggap by faith, and that is why we are legally designated as righteous in the sight of God. Yan po ang ating status in the sight of God. Legal, forensic. Salamat dahil legal and forensic
ang dealing ng Panginoon sa atin. Kasi kung actual na walang mapuntang langit, wala pang ligtas hanggang ngayon kasi lahat tayo ay nagkakasala pa. Kahit ikaw ay mananampalataya kay Kristo, makasalanan ka pa rin. Meron pa ring remaining sin. Papaano na lang yan? Kaya nga sa Roman Catholic at yung mga nagtuturo talaga ng salvation by actual righteousness, salvation by infused righteousness, justification by infused righteousness. Kung tatanungin mo sila ngayon kung ligtas na ba sila, magagalit sila. Ang sabi nila, hindi pa natin alam. Nagkakasala pa tayo eh. Di ba yun ang sagot nila? Ang yabang mo naman, sasabihin mong ligtas ka na. Hindi pa natin alam. Nagkakasala pa rin tayo araw-araw. So paano natin malaman kung naging banal na tayo? Kasi nga, ang kanilang kaligtasan ay actual na righteousness. Hindi po yan ang batayan ng ating kaligtasan. Legal righteousness. Kaninong righteousness? Righteousness po ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito tayo nagtatagal dahil mahalaga po talaga ito. We have to understand everything by means of forensic or legal status. That is the mechanism of our ruin. Immediate imputation. And the mechanism of our redemption and justification is immediate righteousness din. Immediate justification. That's the mechanism of our ruin, immediate, and the mechanism of our justification is immediate. Bakit? Everything is by legal transaction. Legal, mga kapatid. So sana po ay nakuha po natin ang forensic parallel ng Romans chapter 5 verse 19. The first Adam, katestataysan, hamartuloy. Okay, yan po ang pagbasa talaga niyan. Katestataysan, hamartuloy. Ibig sabihin, constituted or appointed sinners. Dahil sa disobedience ng isang tao, lahat ay constitutional or appointed sinners. Designated legally as sinners. Guilty in the sight of God. Legal status natin sa harapan ng Panginoon ay guilt. Kahit nung hindi pa tayo actual na nagkasala. Di ba ang sanggol? Namamatay pa rin ang sanggol. Hindi pa actual na nagkakasala. Hindi pa actual na nagsinungaling ang sanggol. Pero legally, itong sanggol na yan ay guilty na. Guilty na ang sanggol. Kahit wala pa siyang actual na kasalanan, guilty na po siya. Ang sanggol. Okay, Romans 5:12. The fall of man occurred when Adam ate the forbidden fruit. The scripture says nothing whatsoever to support the notion that Eve shared the federal headship of the human race. One sin of Adam brought sin and death to the entire human race. Eve's sin alone wouldn't have been enough to constitute the fall of man. Paul says plainly that God imputes Adam's first sin to all his posterity. Tama naman. Kung si Eve lang nagkasala, hindi tayo magiging guilty. Hindi kasi si Eve ang federal head ng mankind. Ang federal head ay si Adam. Kung finally ay nahulog na si Adam sa kasalanan, kasala talaga siya, damay po tayong lahat. So the first Adam disobeyed, and so lahat ng kaniyang posterity ay legally, forensically constituted or appointed as sinners. Yun ang status natin in the sight of God. Guilty. Guilty. Dahil ang guilt ni Adam ay na-impute po sa atin immediately. Hindi hinintay na actual tayong makagawa ng kasalanan saka lang tayo magiging guilty. No, guilty na tayo. Kaya tayo ay nagkakasala dahil meron na po penal consequence lang yan ng ating guilt in the sight of God. Ang parallel po nito is the second Adam. It's the same Greek language. Sa mga hindi pa marunong magbasa ng Greek, tingnan na lang ninyo, parang drawing yan. Di ba pareho lang katastathesontai. Kasi nga, future tense kasi ito will be made righteous or will be designated as righteous. Katasthesontai, dikaloi. Or will be constitutionally appointed as righteous. Ang legal status ng lahat ng mananampalataya is righteousness. Righteousness.
The moment na siya ay manampalataya kay Kristo, ang kaniyang legal status in the sight of God, kahit actual pa siyang, kahit may remaining sin pa, pero ang legal status po niya ay righteousness. Not infused or moral perfection. Sana po ay nakuha natin ito mga kapatid. And this is really the good news of the gospel. Question po dito. Good evening po, Pastor. How about yung mga sanggol? Namatay kaagad. Paano yung salvation nila? How they are saved? Since salvation is by grace and faith alone, are they saved by grace, by Christ's grace and righteousness? Dalawa po ang sasagot nito. Si Charles Spurgeon, kung si Charles Spurgeon po ang sasagot, ligtas lahat ng sanggol. Oh, totoo talaga yan. Yun talagang paniniwala ni Charles Spurgeon, ligtas lahat ng sanggol. Pero kung classic Reformed theologian ang pasasagutin, kung merong elect adults, meron ding elect infants. Paano naligtas ang mga elect infants? Sa pamamagitan ng righteousness ni Christ. Paano ang mga reprobate infants na napuntang impyerno ay huwag na nating problemahin. Basta lahat ng infant ay guilty. Kasi nga, ang guilt ni Adam ay na-impute sa kanila. So kung merong infant na, yung elect infant na maligtas, prerogative na po yan ng Panginoon, pero wag nating problemahin ang mga sanggol. Ang problemahin natin, tayo na merong consciousness, merong malinaw na accountability in the sight of God. So, yan po, no? Kung si Charles Spurgeon, and you are inclined to believe na lahat ng sanggol ay ligtas, meron kang kakampi. Si Charles Spurgeon po yun. Pero kung classic Reformed theologian ka, ay sasabihin mo talaga na, departamento na yan ng Panginoon. Kung meron mang sanggol na itatapon sa impyerno, matuwid pa rin ang Diyos. Kasi nga ang sanggol na yan, guilty yan eh. Guilty ang sanggol na yan. Makasalanan pa rin yan. Therefore, ang puot at galit ng Diyos ay nasa sanggol pa rin. Now, kung merong sanggol na iniligtas ang Panginoon, elect infant, well, prerogative na yan ng Panginoon. So, take your pick, mga kapatid. Take your pick. Ang sarap i-adapt ng theology ni Charles Spurgeon, no, na lahat ng sanggol ay automatic mapupuntang langit. Sarap tanggapin eh. Gusto natin yan. Kay Charles Spurgeon po yan. Pero humanda lang kayo. Kung yun ang posisyon po ninyo, humanda kayo sa mga classic Reformed theologian na talagang strong din sa kanilang posisyon na meron talagang elect infant. Kung merong infant na naitapon sa impyerno, wag nating paratangan ang Panginoon na hindi siya matuwid kasi yung infants na yon guilty din. Okay? So, this is the airtight logic na kanina pa natin, i-reiterate lang po natin sa ating presentation ngayon. If one argues that we are only made sinners when we personally and copyingly commit sins, then, to be consistent, he must argue that we are only made righteous when we personally perform acts of perfect righteousness. That completely destroys the doctrine of justification by faith alone, or sola fide. The parallel demands immediate imputation on both sides. A legal condemnation passed to all in the first Adam immediately, and the legal justification passed to all who believe in the second Adam immediately. So yun po ang punto po natin. Next na point. Meron pong forensic witness, meron pong patunay. Infant mortality. Kung walang guilt ang infants, kung hindi sila nagkakasala, bakit sila nangamatay? Bakit mamamatay ang sanggol? Meron pang mga nasa sinapupunan pa na nalaglag. Hindi natuloy. May life na yun ha, pero nalaglag. Sa ilalim pa lang ng sinapupunan. Doon pa lang sa loob ng sinapupunan. So, kung walang kasalanan yung sanggol sa sinapupunan, bakit namatay? So, this is really the summarionist Credo Baptist dialectic. So, let us bring this home to our distinct identity as Reformed summarionist Credo Baptists. Ang ating mga Presbyterian brothers, ginagamit din nila yung covenant theology to argue that because infants are born into the covenant, yun ang
Yan ang sa mga Presbyterian, they should receive the sign of the covenant. Yun yung paedobaptism. Bibinyagan yung infant. Nire-reject po talaga natin itong ecclesiological formulation ng mga Presbyterians. With due respect, mga kapatid pa rin natin sila sa pananampalataya. Kapatiran pa rin natin sila. Pero nire-reject po talaga natin ang kanilang paggamit sa covenant theology as a license sa infant baptism. Okay, classic Reformed theology teaches all humans, including infants, are fallen in Adam. Salvation is only through Christ and by sovereign grace. Election, not age, innocence, or covenant status, is the ultimate ground of salvation. So, historically, the Reformed confessions reject the idea that all children are automatically saved. Yon, classic Reformed position yan. Tanging si Charles Spurgeon lang ang naiiba. Parang si Charles Spurgeon lang talaga ang nabasa ko na naniniwala talaga ng infant salvation. Infant salvation. Kasi ang classic talaga na reformed na position is kahit ang salvation ng mga infants ay sovereign election yan. Sovereign election. Okay? Okay. So ito yung Sumariumist Credo Baptist dialectic. This is the ecclesiological reality po, mga kapatid. Sana po harapin po ito ng ating mga Presbyterian brothers, no? Infants cannot confess faith. At ang requirement po ng baptism sa Bible is profession of faith. Confession of faith. Now, infants cannot confess faith. Infants are not church members. Baptism belongs only to disciples. That's ecclesiological reality. With all due respect sa ating mga Presbyterian brothers. Soteriological reality po, kung salvation ang ating pag-uusapan, infants are born under wrath. Dahil sila po ay nagkasala in Adam. Guilty sila in Adam. Infants possess Adam's guilt. Dying infants need Christ's blood. So, sino yung maliligtas na mga infants? Naniniwala tayo that it is still according to God's sovereign election. Prerogative ito ng ating Panginoon. Di ba? So, meron pong typical objection. Ito yung classic na objection ng mga Arminians, no? Pelagians, rather. How can God legally reckon Adam's guilt to an infant who has never spoken a word, never thought a wicked thought, and never committed an actual transgression? I think nabasa ko rin yun kay Charles Spurgeon. Ito din yung kaniyang argument. At itong argument talaga sa mga naniniwala na lahat ng infants ay automatically ligtas. Well, ang sagot po natin ay nasa ating Confession of Faith, chapter 6, paragraph 3. Everyone conceived from that point forward is born into sin, is naturally subject to God's wrath, and is subject to death. At paano natin nasasabi na guilty ang mga infants? Well, undeniable fact, infant mortality. Bakit mga matay pa rin ang mga infants? Okay, classic Reformed Baptists affirm that all humans, including infants in the womb, are fallen in Adam. Texts commonly cited include Romans 5:12-19, Psalm 51, tama. Ephesians 2:3. So infants do not go to heaven because they are morally sinless. This distinguishes the Reformed Baptist position from Pelagian or semi-Pelagian ideas. Okay, Pelagian or semi-Pelagian ideas. Pero si Charles Spurgeon, hindi naman siya Pelagian, pero naniniwala talaga siya sa infant salvation. So, bakit ba ang mga infants ay namamatay? Gayong alam naman natin na ang kamatayan is a penal sanction. Malinaw na sinasabi po ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Bakit ang mga infants ay nangamatay kung hindi sila makasalanan? Makasalanan po sila. Death is not a natural biological necessity.
Death is a penal sanction. It is God's execution of judgment upon sin. If there is no sin, there can be no death. Well, ang sanggol, doon pa sa sinapupunan kasi meron ding nalaglag na sanggol or yung mga nangamatay na sanggol, an infant in the cradle has no actual sins. It has not lied, hindi pa nakapagsinungaling, it has not stolen, it has not broken the Sabbath, it has not coveted, and yet tragically infants die. How can this be? Ang sagot, they die because the guilt of Adam's first sin was legally imputed to them. They are legally guilty in Adam. They are designated sinners in Adam. Yun po yun. Kahit si Charles Spurgeon na naniniwala sa infant salvation, pero ito pa rin yung kanyang sinasabi patungkol sa mga infants. As an infant breaks no law, it cannot be punished for personal sin. If it dies because it is part of a fallen race, wrapped up in the federal headship of Adam. The sentence of death passed upon them in the garden before they ever drew breath in this world of woe. They are saved not because they are innocent, but because they are washed in the blood of the second Adam by sovereign electing grace. Pero Charles Spurgeon, please be consistent, Mr. Spurgeon. Tayo naman ay talagang nabiblessed sa kanya. Pero in this regard, please be consistent, Mr. Spurgeon. Kung binabanggit mo yung sovereign electing grace ng mga infants, so please accommodate also the possibility na hindi po lahat ng infants ay elect. Yun po yun, mga kapatid. Okay? So, kailangan po talaga natin yung intentional pastoral precision po nito. And this is precisely where our historical identity as Reformed believers ay talagang kumikinang. Ang ating modern confession of faith, ang Sumarium Fidei Christianae Filipinas, ay nakasandig po or nakatayo sa mga balikat ng naunang confession po natin. The 1689 London Baptist Confession of Faith, noong draft ng mga particular Baptists ang chapter 6, hiniram po nila ang language from Westminster Confession of Faith, pero ginamit po nila ito with intentional pastoral precision. Meron pa ring difference ang sa 1689 at saka sa Westminster. Ang sabi po ng 1689, they being the root and by God's appointment, standing in the room and stead of all mankind, the guilt of the sin was imputed and corrupted nature conveyed to all their posterity. What the 1689 recognized? Even though infants cannot confess faith and therefore ought not to be baptized, hindi naman nakakapag-confess ng faith ang mga infants, kaya wag binyagan. Those very infants are still born under the legal condemnation of Adam's federal headship and require the supernatural sovereign application of the blood of Christ in order to be saved. Now, by maintaining this exact language, ang mga early Reformed Baptists ay pinapakita po nila that while they fiercely disagreed with their Presbyterian brothers on the subjects and mode of baptism, they were in absolute unyielding agreement regarding the federal ruin of the human race. They did not weaken the doctrine of original sin to accommodate believers' baptism. Ayon pa kay Matthew Henry, the death of poor infants who never sinned after the similitude of Adam's transgression, that is, by any actual conscious act, is a plain proof of original sin and the imputation of Adam's guilt to them. Yan ang paliwanag ni Matthew Henry. Napakasimple, pero malaman. Sabi ni Charles Spurgeon, we are born ruined, we are born sinners. The sentence of death passed upon us before we drew our first breath. Okay, that leads us to the next point. Total depravity. Ano bang ibig sabihin ng total depravity? Ano bang ibig sabihin ng total depravity? Merong nag-comment dito, yung stand ni John MacArthur po is, he does not believe infants are innocent of original sin. But he believes God applies Christ's atonement to those who are unable to consciously reject
or receive the gospel, this apply of God's justice and mercy. Okay. Ano pala, parang sang-ayon si John MacArthur sa sa paliwanag ni Charles Spurgeon. Well, hindi wala namang kumbaga hindi tayo makikipagtalo diyan. Kasi kaya nga sinabi ko kanina, take your pick. Pero kung pag-uusapan talaga natin ay ang classic reform position, ay hindi talaga naniniwala na automatically ang lahat ng infants ay automatically saved. Yun ang classic reform position. Okay, so yan pala ang posisyon din ni John MacArthur. Salamat, Merinol Hagisan. Okay, the pastoral instinct in historic Reformed Baptist theology is not cold fatalism, but humble confidence in the goodness and mercy of God. We trust God is wise in all his dealings in providence. Yeah, in providence. Tama naman. Sa mga naniniwala na hindi lahat ng infants ay ligtas at meron talagang elect infants, tandaan po natin, wise po ang Panginoon sa lahat ng kanyang dealings in providence. Hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon. So take your pick. Hindi natin, para sa akin meron talaga tayong paninindigan. Para sa akin, hindi po natin paghimasukan ang departamento ng Panginoon. Departamento kasi niya ang infants. Deuteronomy 29:29. Kaya wag na nating panghimasukan yan. Sa akin lang. Oo. Huwag na nating panghimasukan. Ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon, matuwid ang kanyang pasya. Okay? Dumako na po tayo sa next na point. Total depravity. Ano bang ibig sabihin ng total depravity? Well, nasa heading na po. Pervasive depravity ang ibig sabihin yan, hindi utter depravity. Pervasive. Ano bang ibig sabihin ng utter depravity? Sabi po ng chapter 6 paragraph 2 ng ating Confession of Faith, we all became spiritually dead and completely corrupted in every part of our mind, body, and soul. Total depravity po, mga kapatid, is not utter depravity. Ano bang ibig sabihin ng utter depravity? Na lahat ng mga tao ay katulad ni Hitler, na mamamatay tao, lahat ng tao ay katulad ni Pol Pot or ni Mao Zedong. Total depravity is not utter depravity. It does not mean that every human being is as wicked as they could possibly be. It does not mean that every unregenerate person is a Hitler or a Pol Pot. Ang Diyos, meron pa rin siyang common grace. Nire-restrain pa rin ng ating Panginoon ang mga tao na hindi makagawa ng malalang kasalanan katulad ng ginawa ni Hitler. If it were not for God's restraining grace, lahat po tayo ay potentially magagawa natin ang nagagawa ni Hitler. But God in His common grace restrains the outward expression of human weakness. So ang ibig pong sabihin ng total depravity is pervasive depravity. Pervade, from the word pervade. Lahat po ng aspeto ng ating humanity, mind, soul, and body, corrupted sa kasalanan. Corrupted sa kasalanan po, mga kapatid. Lahat ng aspeto ng ating humanity, corrupted sa kasalanan. Okay? Total depravity means pervasive depravity. The word total modifies the extension of the sin, not its intensity, but its extension, yung saklaw ng kasalanan. It means that every single faculty of the human constitution has been invaded, occupied, and corrupted by the virus of sin. Wala pong neutral zone sa tao. Ang katawan ko neutral. Hindi ito masama, hindi rin ito mabuti. Neutral ang aking katawan, hindi. Ang ating katawan ay corrupted by sin. Ang aking damdamin, neutral ito. Hindi, corrupted ng kasalanan. Pati ang ating kalooban. Okay, yun po yun. So the mind is spiritually blind. Romans 8:7. The will, enslaved to self. John 6:44. And the affections, ang ating feelings. Distorted desires,
John 3:19. Likas na umaayaw tayo sa kasalanan. No. Likas na umaayaw tayo sa katuwiran. Likas na umiibig tayo sa kasalanan. So that is the language of our confession of faith. Corrupted in every part. Mind, body, and soul. The mind is corrupted. It is blind to spiritual truth. Hindi niya maunawaan ang Biblia. Kanina, nag-ano kami, nag-preach tayo sa Home for the Aged, home care facility. Merong 80 plus years old. Nasa kabila ng pagpapaliwanag natin na ang good works ay hindi talaga ang batayan ng ating kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti, maruming basahan sa harapan ng Panginoon ng ating good works. Hindi yan ang kaligtasan. Pagkatapos ng Bible study, naipaliwanag talaga natin ng masinsinan, ganun pa rin yung matanda. Paulit-ulit pa rin sa kanyang sinabi. Gagawa pa rin tayo, gumawa lang tayo ng mabuti. Yan lang ang paraan na maligtas tayo. Nakahiga na sa kanya higaan na. Basta gumawa tayo ng mabuti. Yan lang ang paraan. Para sa atin, frustrating yon kasi pinaliwanag na natin in a very systematic way. Pero alam po natin na kung hindi buksan ng Panginoon ang isipan at puso ng tao, mananatiling bulag siya sa spiritual truth. And by the way, please help pray. Kasi pumupunta pa rin tayo dito every Friday sa ating ang tawag niyan, Home for the Aged na Bible study. The affections are corrupted. Man loves what he ought to hate and hates what he ought to love. Yun po ang tao. And then, the will is corrupted. It is enslaved to sinful desires and cannot choose God. Maganda itong sinabi ni Herman Bavinco. Sin is not a physical substance added to man, nor is it a mere lack of good. It is a radical corruption of human nature itself. It has poisoned the fountain of life so that every stream flowing from it is polluted. Iyon ang kasalanan. Sabi pa ni Martin Lloyd-Jones, sin is not something that touches merely the surface of man's life. It has entered into the very seat of personality. It has perverted his mind, warped his affections, and enslaved his will. Kaya nga, ang conclusion po natin, man is not basically good with a few bad habits. Man is radically corrupted at the root. Radically corrupted at the root. And that leads us to the next point, the spiritual deadness of the soul. Dead. Hindi po sick. Dead. Ang contemporary evangelical church, talagang nawala na sa kanila ang biblical concept of spiritual death. Pumasok ka sa average evangelical church ngayon, and they will present a diagnostic model that is closer to Pelagius kaysa sa kay Paul. Mas malapit pa kay Pelagius. Ano bang ibig sabihin ng spiritual death sa mga modern churches, evangelical? Well, ang ibig nilang sabihin, man is merely sick. Sick. They treat the sinner as if he were a patient in a hospital bed, mahina, perhaps in a coma, but still possessing a spark of life. Ang sabi po ng mga evangelicals, all the sinner needs to do is stretch out his hand and take the medicine of the gospel. And we say that is an utter nonsense. That is really nonsense. I-consider po natin ang pagkakaiba. Pumunta ka sa mortuary sa ilalim ng hospital. Pumunta ka sa mortuary. Iyan po ang kalagayan ng kaluluwa ng tao, spiritual death. Kahit painumin mo man yan ng gamot na mamahalin, hindi talaga babangon yan kasi patay na. Hindi ibig sabihin na hindi mabisa ang gamot, pero wala siyang capacity to respond to the medicine because he's already dead. Patay dahil sa kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng total depravity, spiritual death. So, man is sick. Yun ang itinuturo ng mga evangelicals, no? That's modern evangelical model. Man as sick.
weak, incapacitated, but alive. Retains capacity to cooperate. Yun ang konsepto ng mga modern evangelicals. He just needs a helper or a physician. But that's not the biblical position. The biblical position is that man is dead. Yan ang sinusunod ng sovereign grace model. Cold, lifeless, stone dead, lacks all spiritual capacity, needs a resurrection, monergism. Hindi po synergism ang ating kaligtasan, monergism. It is the work of God alone. Monergism. Yan po ang kalagayan ng mga kapitbahay mo, kapatid. Yan ang kalagayan ng mga kasamahan mo sa trabaho. Every unregenerate soul na nakaupo sa mga upuan sa ating pagtitipon every Sunday, they do not need an assistant. They need a creator. They do not need moral modification. They need resurrection. They need regeneration. Yan po ang kalagayan ng majority ng mga tao dito sa mundo. Ayon pa kay Arthur Pink, to tell a man who is dead in trespass and sins that he has the power to accept Christ is as absurd as going to the cemetery and commanding the dead to arise from their graves. Regeneration is a monergistic act of God's omnipotent power, a work of creation that asks no permission from the clay. Forgive me for the typographical error. That asks no permission from the clay. Hindi po ang regeneration, pagkilos yan sa banal na espiritu na hindi po humihingi ng pahintulot mula sa tao. Sino ba ito? I think this is John Flavel. Okay. Ang sabi po ni John Flavel, unregenerate men are dead men. They have no spiritual senses, no spiritual motions, no spiritual appetites. They have no life in God, or they have no life of God in them. That's John Flavel. And so, unless Jesus Christ sets them free by an act of sovereign resurrecting power, they will remain in the grave forever. Mananatili silang patay. Dumako na po tayo sa mga applications, mga kapatid. Para sa mga mananampalataya, ang ating pag-aaral ngayon dapat mag-produce po sa atin ito ng bone deep humility. Bone deep humility. Tingnan po natin ang ating sarili. Kung ikaw ay ligtas ngayon, kapatid, it is not because you were smarter than your neighbor. Mas matalino ka. It is not because your will was more noble. It is not because you had a spark of goodness. You were just as dead, just as corrupted, and just as guilty as the worst criminal in the world. You were by nature a child of wrath. Tayong lahat. Kung ikaw ay buhay ngayon spiritually, it is entirely because of the sovereign, unmerited grace of God. Kaya sa Diyos po ang papuri. Ano pa? It must change your entire approach to evangelism and prayer. When you pray for your unsaved loved ones, stop praying as if they just need a little persuasion. No, hindi yan dapat ang ating prayer. Realize that they are dead. Pray for a miracle of resurrection. Yun po ang ating ipag-pray. And when you preach the gospel, do not rely on your clever arguments, your emotional stories, or your beautiful music. Rely entirely upon the power of the Holy Spirit through the Word to raise the dead. Magtiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kaya niyang buhayin ang patay sa pamamagitan ng preaching of the gospel. Now, para sa mga unbelievers, you are under the sentence of legal guilt. Legal guilt. You are subject to death and eternal wrath. You are spiritually dead. Pero tingnan po natin ang final na phrase ng paragraph 3 ng chapter 6 ng ating Confession of Faith. Unless Jesus Christ sets them free. This is really your hope, kaibigan. Repent of your sin and believe in the gospel. He will really set you free. Kung ikaw ay kumapit kay Kristo at manampalataya lamang sa Kanya bilang tanging Diyos at tagapagligtas,
He will set you free. He will save you. Dito po nagwawakas ang ating pag-aaral ngayong gabi. Maaari na po nating buksan ang ating mga kamera para sa ating engagement, question and answer po. At magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po. Can I ask po, Pastor Jeremiah? Magandang gabi po. Sure. Sino yon? Salamat. Thank Major. you po, Pastor Jeremiah, for teaching us tonight. It's so valuable to us. And Na po nating buksan ang camera. Okay, sige Pastor po. Jeremiah, Sige po, Major. yeah, I'm teaching po about catechism sa mga troops for new members and for baptism. So, yung hamartology, pag di ba missing the mark po, missing the mark. Opo. Ayusin. And then, Opo, hamartology. So, pagka ikinonect po natin, kasi nasa catechism na po ako, sa 10 Commandments na po ako part. Number 57, I think. Then, check po natin sa 10 Commandments, baka may madagdag po kayo sa aking teaching about po doon na yung pagka yung na-miss po natin kahit isa doon sa 10 Commandments, we will the law. Pwede po natin i-relate po yung hamartology with the missing the mark sa 10 Commandments. Pwede naman. Pwede po. Kasi ang kasalanan ay hindi lang naman outward, missing. But ang kasalanan is inward. Inward sin. Hindi lang yung outward. Yung kasalanan sa labas. For example, yung covetousness, hindi naman yan siya primarily kasalanan sa panlabas. Kasi ang covetousness, that is the most secret sin na maaring ikaw lang at saka ang Diyos ang nakakaalam. Hindi yan nakikita ng mga tao na ikaw pala isakim sa puso mo. Hindi yan nakikita ng tao na ako pala isakim. That's very secret. So, ang missing the mark ay hindi lang sa actual na kasalanan, kundi pati pa sa ating puso, ating desire, ating motives. Thank you po, Pastor Jeremiah. So, pwede po talaga itong idagdag. Okay, salamat po. Magandang gabi, Pastor Randy. I suggest the book, What Happened to the Ten Commandments by Ernest Reisinger. Great help. Okay, Ernest Reisinger, What Happened to the Ten Commandments. And by the way, ang next, malapit na pong matapos tayo sa module ng Hamartiology, no? May mga 2 or 3 lectures na lang. Ang next po na module po natin ay itong na-announce po natin, background po ni Pastor Randy. Ano po ang topic natin, Pastor Randy? Paul and his theology. Redemption, historical, ayun. Hindi ko Good evening mabasa. po sa lahat. Sure, of course. Promotion na dun sa ating magiging sunod na theological course, modular course, no? But this is actually a seminary course. Ano siya, bali 22 lectures po ito. So hati-hatiin lang po natin. The good thing about this one is lalo sa mga nag-aral po sa seminary, this one is unique. This is called Pauline theology. You could ask even Pastor Jeremiah, no, mostly sa mga seminaries or Bible school, they have this what they call the Pauline survey. They just survey the doctrines na parang harmony ng mga books ni Paul, but the theology itself is a different story. So
sa pagkakaalam ko, back 20 plus years ago, nung seminary pa ako, nag-offer lang nito is London Theological Seminary and the one in Cubao, which is Grace Ministerial Academy, which is yung Pauline Theology. And right now in Columna Veritatis, we have Pauline Theology. So grab this ika nga yun, one of a kind, once in a lifetime na offer to learn Pauline theology. Napaka-importante po na maunawaan po natin yung Pauline theology. May certificate po, Pastor, ito? Na-separate po ba? Meron po, meron. Yan po. Ang Pauline theology, nandiyan po sa background. Okay, salamat po. Meron pa po tayong questions, Brother Ray. Yes, Pastor. Good evening. Good po. evening to everyone. And the question ko, Pastor, is since na-mention na may yung mga infants, which is of course biblically inherited the sinful nature of Adam, being the federal headship. Are we going to tackle about infant baptism? Maybe sooner or later, what is our stand about infant baptism? Because our Reformed brothers, like the Presbyterians, practice such, and I'm not really quite familiar why they do so. I am assuming that they do not believe in baptismal regeneration, but I don't know why they do those things, and I'm hoping to learn maybe in this studies of ours. Thank you. Yes. Definitely. Major emphasis po natin yan dito sa Columna Veritatis. Major emphasis po natin yan sa Summarium Fidei. Kaya tatalakayin talaga natin ang Credo Baptism versus Pedo Baptism. Major emphasis po natin yan. Hindi po pwedeng hindi natin yan bigyang pansin. Siguro po, Pastor, ma-take up po natin yan sa primarily covenant theology. Sa At Covenant saka Theology. sa subject po natin na ecclesiology. Opo. Nadadaanan po yan siya. Madadaanan talaga yan. Ngayong gabi, nadaanan nga eh. Oo. Evening po, Pastor. Hi, good evening, Joseph. Ano po, regarding pa po sana sa infant, actually yung salvation po nila yung, kumbaga alam ko po yung stand, actually dati napapakinggan ko si James White na ang kanya rin nga pong stand is ang mga babies ay parang yari na, parang kumbaga yun na po ang strategically naput na sila ng Lord. Kumbaga iba kesa kay Spurgeon. Ask ko lang po, ang babies po kasi may iba na nag-argue, 'di ba, na sabi, to whom much is given, much is required. And sabi po nila, ang babies daw po have no capability of having faith. Kumbaga. So parang may iba naman po nagsasabi, si John the Baptist daw po ay nag-leap nung time na si Jesus ay malapit habang nasa loob ng tiyan, kumbaga. So parang di ko po sure kung ang baby ba ay kayang magka-faith or not. And kapag halimbawa naman po yung baby ay binaptize ng kunwari wala siyang faith or meron siyang capability ng faith, parang kumbaga may effect po siya kung paano yung regarding sa kunwari may capability pala si baby John the Baptist pagka panganak, binaptize siya, parang ganun. May faith na siya, parang ganun. Paano po kaya parang ang baby po ang faith po ba, paano po ba siya mag-a-apply sa baby? Parang no choice po sila hangga't magkaroon sila ng muwang, parang ganoon. Well, pinakita natin yan kaganina sa sa yung diagram po natin kaganina ng mga infants talaga ay wag po natin gawing norm si John the Baptist kasi kakaiba talaga yon si John the Baptist. Wag po natin gawing norm. Yan ang problema sa mga tao dahil ginagawang norm po. Kakaiba talaga yun si John the Baptist, especially yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya at saka si John the Baptist po ay direct fulfillment ng Old Testament prophecy. So wag po natin gawing norm si John the Baptist. Kalimutan po natin si John the Baptist pagdating sa usapin ng pananampalataya ng sanggol. Generally speaking, ang sanggol talaga ay walang profession of faith ang sanggol.
Okay, generally speaking. And hindi rin po natin pwedeng kumbaga ang ano ang mangyari sa infant. Yun ang dahilan kung bakit naging controversial si Jonathan Edwards eh. Na, maliban sa tinarbaho talaga yung dismissal niya sa kaniyang church after 23 years. Sinipa siya eh. Theologically, controversial yon. Plus, mayroon pang nag-rumor sa kanya na pinsan pa talaga niya na nag-underground. Niruwen talaga yung kanyang reputation. Hindi na siya hindi na niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pero mga 8 years after, nag-issue ng public apology na talagang ang pag-handle sa case ni Jonathan Edwards was really malicious. Dahil talagang meron talagang ambitious na gusto siyang sirain. But anyway, isa sa major controversy talaga ay ang communion, yung Lord's Supper. Kasi kung baptized na ang infant at siya ay nagiging child na, will that child be allowed to partake the Lord's Supper? Yun ang kumbaga, yun ang consequence. If the answer is no, what was his baptism for? Biniyag na siya eh. Di ba? Talagang sunod-sunod domino effect yan. And kung ang infant ay bininiyagan na, what hinders that infant from being a member of the church? So automatically, ituturing na member of the church. Hindi nga natin alam kung tunay na mananampalataya ba yan o hindi. Yun ang nangyayari sa mga Presbyterian saka sa mga Methodists sa Amerika. The first generation ay matino pa, seryoso sa Panginoon. Second, third generation, naging liberal. Naging progressive. Look at what happened to the United Methodists ngayon. Look at what happened to Presbyterian USA. Di ba? Kasi merong mga nailagay sa posisyon na itinuring sila na member sa church at nagkaroon ng posisyon sa church, nasa leadership na, hindi pa pala tunay na ligtas. Hindi tunay na regenerate. Talagang very fatal yan. Thank you po, Pastor. Another question ko po siguro, sabi niyo kanina dun sa inyong diagram po, yung ang Christian po under Christ, ang kanya pong default state ay righteousness. So halimbawa po ako ay ligtas na, tapos ang aking halimbawa asawa ay ligtas na, kami po ay truly kumbaga free indeed, kumbaga truly saved. Kami po ay malinis na. Tapos po nakakonceive kami ng child. Yun po bang child na yon ay in state of sin or ano po, dahil malinis na pareho ang magulang ay malinis na rin po ang bata? Paano po kaya yung ganong situation? Sa Old Covenant kasi, ang children ng members ng Old Covenant community automatically ituturing na member ng Old Covenant community. Kaya si Ahab, 'di ba, na-circumcised 'yon, si Ahab. Pero alam natin na hindi talaga 'yon mananampalataya, nasa impyerno na siya ngayon. Pero sa Old Covenant community, member si Ahab dahil anak siya ng parehong Jewish man and Jewish woman. Not so in the New Covenant. Malinaw na sinabi po ng ating Panginoon. It is not like the Old Covenant. In the New Covenant, Hebrews chapter 8, verse 8 to 12, they will all know me from the least of them to the greatest of them. Kaya nga ang mga churches, dapat careful sa pagtanggap ng member ng church. Kailangan talagang masigurado natin na kilala ng taong iyan ang ating Panginoon bago tanggapin bilang member. Kahit anak pa yan ng dalawang members ng church, kung hindi pa talaga natin na-interview yan at na sigurado natin, although meron pa rin nagkakamali, kaya nga merong church discipline eh. Kasi later, natuklasan na hindi pala tunay na Christian. Magaling lang sumagot sa interview, kaya merong church discipline. You see the wisdom of God in maintaining the purity of the covenant community. Hindi tayo, kasi nagkakamali naman talaga ang church sa pagtanggap ng member. Kaya merong talagang provision sa Bible ng church discipline. So, to answer your question, Christian ka, Christian ang misis mo, it doesn't mean to say automatically ang anak mo ay part ng covenant. Aalamin pa natin. Thank you po.
Baka may maidadagdag si Pastor Randy noon. Good evening po ulit. Linawin ko lang yung sa ating confessions, no? Kasi almost verbatim itong sa ating sa kolumna and sa 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 10, paragraph 3. Ang sabi doon, elect infants dying in infancy are regenerated and saved by Christ through the Spirit. But if you notice, if you have that copy, no, the framers of the confession did not say that all infants are saved. Mm. Second, it does not say some infants are damned, Mm. but it grounds salvation entirely saan po? Sa election and sovereign grace. Kaya nga magkakarugtong ang ating doctrine, hindi pwedeng ika nga pag binangga mo sila, pinagharap mo, may isang doctrine na magfo-fall. So lahat ito ay magkakadugtong, no? So yung wording dito, mapapansin natin, was almost inherited doon sa Westminster Confession of Faith. Though ang Westminster, meron silang infant baptism nga, no? At saka, yun, nagbabautismo sila ng nandun pa sa, yung baby pa. Ngayon, bakit sinabi ng confessions, ng framers ng confessions, yung term na elect infants? Because we're trying to preserve the doctrines, yung unang-una, yung tinuro ni Pastor Jeremiah kanina, yung total depravity. So, meaning, if we believe total depravity, dahil nga sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan, nahulog ang lahat ng tao, kanyang posterity. So, hindi sinabi doon na yung infant hindi kasama sa posterity ni Adam. So, infants are still fallen in Adam. Then, the second is yung sovereign election na nabanggit ko kanina. God saves whom He wills. So, hindi sinasabi doon ang edad o kung ano yung state niya, maaaring ito ay nasa sinapupunan or infant na. We always point to the message of the cross, no? 'Di ba yung lalaki doon sa yung isa sa magnanakaw, yun ba ay nakakilala sa Panginoon ng mahabang panahon? Meron ba siya naging confession na masasabing siya ay naging mananampalataya? Pero iniligtas siya ng Panginoon sa oras na yon, no? Hindi siya pinababa doon sa pagkakapako niya para pumunta muna sa Jordan River at magpabautismo, kundi pinapakita doon na ang ating Panginoon sa Kristo ay may kapangyarihan magligtas whom He wills. So you see that sovereign election. And also, it connects with the third doctrine, which is salvation by grace alone. No? No one is saved merely because they are infants. No. But it's all by the grace of God through Christ alone. No? So, dito makikita natin yung isang another doctrine, which is yung freedom ng Diyos in regeneration. So the Spirit can regenerate apart from ordinary means. Hindi natin pwede limitahan ng Diyos. So, ang karaniwan na ginagamit ng passage, maganda yung nasabi ng ating kapatid kanina, nabanggit niya yung kay John the Baptist sa Luke chapter 1 verse 15, kasi ito yung pinaka-common na binabanggit, no, na ginagawa nilang proof text na nabautismuhan si John the Baptist nung bata pa o nandun pa sa sinapupunan pa. But those are silent areas of the scriptures. Wala nabanggit nun eh. So, hindi tayo pwede mag-speculate. So, John, as we know, is filled with the Holy Spirit from the womb. Hindi pa siya lumabas. So, this demonstrates na regeneration is possible before conscious maturity. Pero, katulad ng sinabi ni Pastor Jeremiah kanina, unique yung kay John. Kasi may special purpose ang Diyos para doon eh. Ang atin lamang paninindigan at ang ating magiging sandigan that we know that God never condemns unjustly. Katulad nga na quote ko kanina, God is wise eh.
He's all wise. So sa lahat ng kanyang gagawin, lahat ng gagawin niya o ginawa niya, tayo nagtitiwala sa kanyang hatol. And obviously, God is extraordinarily merciful. Kaya nga, ang sa atin dyan is patuloy tayong manampalataya sa kanyang ginawa at gagawin pa. At kung may mga bagay man under providence na mangyayari na mahirap ipasok o ma-explain ng ating ika nga ay puny minds, itong lahat ay dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon, siya lamang, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakabuti sa atin at siya ang nakakaalam sa kanyang plano at tayo nagtitiwala doon. Yun lang po, Pastor. Salamat. Talagang very substantial ang explanation. Ito yung paragraph 3 ng chapter 10 ng Summarium Fide. God's chosen infants who die in infancy are regenerated and saved by Christ through the Holy Spirit. The Spirit works when, where, and how He chooses. This is also true for all of God's chosen people who, due to incapacities, are unable to be called to salvation through the preaching of the Word. Ito na rin po ang sagot ni Brother Bob Hagisan sa tanong po niya, how about for those severely mentally disabled persons from being born and incapable of understanding the gospel? Are they also under God's mercy? Are they saved also? Ang sagot, sovereign election ng Panginoon. Departamento po talaga ito ng Panginoon. Departamento po ito ng Panginoon. So this is really the answer to itong nasa chapter 10, paragraph 3 ng ating Confession of Faith. Ang sagot po sa katanungan na yan. Thank you po, Pastor. Actually po, pasensya na po, madagdagan ko lang ng konti. Kasi po, ako tingin ko, si John the Baptist, si Lord Jesus, mga ano sila kumbaga parang exemption sila sa tingin ko in a way na, kasi si John the Baptist, Holy Spirit, yung kumbaga bumuo rin sa kanya noong time. And even kumbaga nung 'di ba sinabi magkakaroon ng anak out of old age, ganyan. And then kay Jesus po, kumbaga in a way very parang specially elected, parang gano'n si John the Baptist. Si Jesus naman po naalala ko lang po kasi 'di ba sa regarding sa inheritance sin is yung the curse of Jeconiah laging ginagamit na parang pang-kontra po nila, parang paano yung curse? Ibig sabihin ba si Jesus may kasalanan din? Parang gano'n pong inaano ng iba ng mga kalaban po. And then sinasabi nila kaya daw si Jesus ay through the power of the Holy Spirit, hindi siya in direct line talaga ng true biology kay Joseph, kundi parang legal. Yun yung paraan. Although yung iba sinasabi nila kay Mary daw, parang gano'n baka yung pagiging sinless ni Jesus Christ, parang di ba daw siya kasama sa man na yung all man, parang gano'n na nagkasala. Yun lang po yung mga pumapasok sa alala ko. And then po siguro last na bring up ko lang din po yung ating yung stand po pagdating sa COVID, di ba po new covenant tayo ngayon. Sabi nila ang sins daw po natin ay forgiven past, present, and future. Kaya kahit si Abraham na hindi nakakinig kay Jesus, parang kilala na rin nila si Jesus nung time ng Old Testament. Gusto ko po malaman sana yung stand natin kasi parang ako curious po kay Enoch, 'di ba, na kung siya po ba ay namatay ang physical body niya or did he go straight to heaven, kung part po siya nung Old Testament po na or yung New Testament, Old Testament na covenant po. Mahirap talaga kung papasukin po natin ang speculative theology. Mahirap talaga. Kasi pag sinabing Enoch walked with God and he was no more, hindi natin alam na along the way, habang siya ay paakyat sa langit, he walked with God, ay na-transform din yung kaniyang physical composition at naging glorified ang body. Ganon din yung kay Elijah. Di ba sumakay siya sa chariot of fire? Along the way, habang nagbabiyahe, na-glorified ang kaniyang katawan. Huwag po nating paghimasukan ang speculative theology. And by the way, yung sa issue kay Jeconiah, hindi talaga si Jesus Christ directly nasalinlahi ni Jeconiah. Kasi nga may curse nga kay Jeconiah. Si Joseph ang salinlahi ni Jeconiah. Dalawa kasi ang genealogy. Yung genealogy talaga ni Jesus na biological ay yung naka-record kay Luke.
Yung naka-record kay Luke, dumaan po yon kay Mary na na genealogy. Bakit yung genealogy na ginamit ni Matthew ay na kay Joseph naman talaga yon ay ina-ascribe kay Jesus. Kasi nga, hindi yon biological but legal. Sa Jewish yun. Mhm. So, Thank you po very much. bakit merong dalawang genealogy? Totoo na si Jesus talaga, hindi talaga direct descendant ni Jeconiah. Biologically, hindi po. Pero, wag na po nating hindi na po dapat kailangang mag-speculate tayo bakit naging banal si Jesus. Banal, si anak siya ng Diyos eh. Bakit i-ascribe pa natin kay Mary ang kabanalan ni Jesus? Banal nga siya eh. Son of God siya. Yun lang po yun lang po ang common sense take po natin yan. Thank you po. Medyo mahaba-habang usapin po yun, Pastor, pero it's a very good question. Opo. Ni Brother Ralph. Opo. Tune in sa ating pagpasok natin ng covenant theology. Madadaanan talaga natin yun. Kasi kung discuss natin ngayon, maaring hindi maunawaan natin fully. Kasi we have to go through the covenants to understand that. And I encourage you to bear with us dun sa pagdating ng covenant theology, and I am very much convinced na pag na-grasp nyo na o na-crack nyo na yung, kumbaga, you have cracked the code of covenant theology, you would fully understand those things that even to question those questions somewhat parang magiging silly na para sa iyo. Ito pala yung talagang major undertaking in providence, in history na ginawa ng Diyos. So yung mga yun pala is mga parang spice lang doon sa paligid ng motive. So anticipate natin yung ating covenant theology. Pastor. Opo. Talagang sensitive ito kasi nga sa Reformed community ngayon ay nahahati kasi yung classic covenant theology at saka 1689 federalism, which is respectfully ay meron talaga tayong position. We are not 1689 federalists. And pakiabangan na lang po ang ating position patungkol dyan. Medyo napahaba po tayo ngayon gabi. Salamat po sa engagement po. At naway manatili po na pag lumakad tayo sa kababaang loob as we go deeper into the study of the Word of God. Pastor Randy, could you close us in prayer? Po, tayo salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Lord, we thank you for the lecture tonight. Indeed, it is very beneficial to all of us na nagsisik ng iyong karutuhanan, O Diyos, karutuhanan ng iyong salita. Nawa lahat ng ito, Panginoon, ay nagbukas sa aming mga kaisipan at higit sa lahat, Panginoon, nagbukas sa aming mga puso sa iyong salita. Pagyamanin mo nga ito sa aming mga buhay, Panginoon, at nawa, O Diyos, ito'y maging kapakipakinabang sa aming pag-share, pagtuturo ng doctrines na ito, Panginoon. This is very important sa bawat mananampalataya. Lord, bless mo ang iyong salita sa amin ngayong gabi. Bless mo ang bawat isa. At nawa, O Diyos, ito'y magdulot sa amin ng humility sa iyong harapan at pag-worship sa iyo. Lord, thank you for Pastor Jeremiah for giving us this wonderful time, O Lord, na ma-share ang mga lectures na ito. And sa mga kapatid, Panginoon, na narito ngayon sa Zoom and maging sa Facebook, O Lord. Maraming salamat, Ama. Bless this evening in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Salamat po. Ay merong pahabol. Thank you very much po. Meron palang pahabol na question dito. Before repentance and and believing, do we have already spiritual life? The Bible says we were dead in our trespasses and sins. So wala po tayong spiritual life. We were dead. Nagkaroon na lang ng buhay noong tayo ay binigyang buhay ng banal na espiritu, regeneration. Okay, salamat po. And God bless po. Thank you for joining. Salamat po, Pastor. God bless po, everyone. God bless. Salamat. God bless po. Thank you po. Pastor. God bless po. God bless po.
Good night. Good night po. Salamat po, Pastor.